buhay. Lumipat naman ang eksena kinabukasan patungo sa guest hall ng Southern Barbarian Beast Palace. Dito ay makikita natin ang mga mandirigma ng Angka ng Tang at Beast Palace na mayroong inihahandang mga kahon. Naroon din ang ating bida na hawak-hawak ang isang banga. Maya't maya pa ay pansin natin na mayroong iniabot si Gupei na isang kahon kay Soryong at sinabihan siya na ito na ang panghuli. Kaya saad ni Soryong na ito'y nagsusumikap ng mabuti. Bago sila totoong magsimulang mag-imbestiga sa Odakmon o sa Five Venom Sect, ipinadala nila sa Angka ng Tang ang lahat ng kanilang nahuling nakalalasong nilalang. Sapagkat pansin ni Soryong na wala dito ang kakadakip lang nilang Flying Divine Serpent kaya natanong niya kung paano naman ang patungkol dito, sagot ni Gupei na inihiwalay iyon ng Poison Division. Paliwanag niya na nagdadalawang isip pa sila na ipadala ito sa Angka ng Tang dahil ilang araw na itong hindi kumakain at nakapulupot lang sa isang sulok. Kaya sinagot siya ni Soryong na kung ganoon ay mas mabuting tingnan niya yon. Naisip niya rin na malamang nagulat ito ng todo. Ito ay dahil ang 120 taong internal energy nito ay nailipat sa ibang nakalalasong nilalang. Makalipas ng ilang minuto, tumungo tayo sa isang silid kung saan naagaw ang pansin ng Bishen Sinse sa sandaling sumilip ang ating bida sa pintuan kasama ng kanyang alaga na ngayon ay isa ng lumilipad na centipede. Dali-daling lumapit si Soryong sa nilalang at tinanong kung kamusta ang kalagayan nito, ngunit nagpalabas lang ito ng naiinis na tunog patungo sa kanya. Hawak ang isang supot, sinabihan ni Soryong na ito'y maging mahinahon dahil hindi siya narito upang siya ay saktan. Pinuri niya pa ang nilalang sa pagsasabi na iniisip niya na ito'y nakakamangha kaya gusto niya itong iuwi at alagaan ng mabuti, subalit nakipaglaban ito ng buong tapang kaya naging ganito ang kinalabasan. Dagdag pa ni Soryong na marahil ito ay naguguluhan at nagagalit, pero isipin lang nito na sa kasalukuyan nitong anyo ngayon ay makakain siya ng ibang mga hayop kaya sa halip na bumalik ito sa mapanganib na bangin, bakit hindi na lang ito sumama sa kanila? Pang-aakit pa ni Soryong na hindi ito mag-iisa dahil mayroon silang dalawang stone lizard, ang gagambang si Yowa, at pati na ang mga centipedes. Natahimik naman itong flying serpent ngunit bigla na lang naagaw ang atensyon nito sa kanyang napansin. Ito ay dahil sa daladalang bagay ng ating bida, isa itong isdang koi dahil alam niyang ilang araw nang hindi kumakain ang nilalang. Bagamat kahit na ganoon ay nagpumilit itong ayaw pa rin kumain, kaya napaisip si Soryong na ito'y mayroong matinding galit at ano kaya ang pwede niyang gawin. Nang bigla na lang na muling naagaw ang atensyon nitong flying serpent, ito ay dahil habang kaharap niya ang ating bida, sa likuran nito ay nagpalabas ang alaga nitong flying centipede ng nakakatakot na enerhiya at tingin. Dahil dito, walang pag-aalinlangan na kinain nitong nilalang ang isda. Natuwa naman si Soryong dito at sinabihang magpatuloy lang ito sa pagkain. Samantala naginhawaan ang alaga nitong centipede. Makalipas ng ilang sandali ay lumipat ang eksena patungo sa labas ng gusali. Dito ngayon ay mapapansin natin na naroon si Hwayon kasama ang dalawang alaga nilang maliliit na centipede. Maya't maya pa ay nakuha ang atensyon nito dahil sa isang taong lumapit sa kanya. Ito ay si Soryong na lumabas sa gusali kung saan naroon ang flying serpent, natanong ni Hwayon kung kamusta ang resulta kaya nagsabi ang ating bida sa magandang balita na nagsimula na itong kumain kaya hindi na nila kailangang masyadong mag-alala. Kasunod ay napunta ang atensyon nito sa mga maliliit na centipede at sinabihan niya ang mga ito na maghintay pa ng kaunti, dahil kapag ito'y gumaling ay manghihingi siya ulit ng inner core o elixir, na siyang ikinatuwa ng mga insekto. Naisip naman ng ating bida na dahil naayos na ang sitwasyon, marahil pwede siyang makahingi ng 2 pang beses at nagsabi na ang Flying Divine Serpent ay magdusa ng kaunti para sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Nang bigla na lang napunta ang atensyon ng 2 bata at ng kanilang mga alaga sa tabi dahil sa pagtawag ng matandang patriarka kay Soryong. Iniulat nito na ang preparasyon nila para sa imbestigasyon ng Five Poison Sect ay kumpleto na, at dahil nakahanda na ang lahat, ito'y perpektong pagkakataon upang simulan nila ang paghahanap. Tanong pa niya kung tunay na nga ba itong handa dahil kakagaling lang nito sa tinamo niyang mga sugat, bagamat sinagot siya ni Soryong nang natatawa ng siyempre. May pagmamalaki pa nitong sinabi habang inaangat ang isang kamao, na siya ay anak ng Southern Barbarian Palace at manugang ng Angka ng Tang kaya kung sino mang magbanta sa alinmang panig ay kanyang magiging sinumpaang kaaway, kaya hindi siya pwedeng manood na lamang. Ang matandang patriarka na natatawa ay ipinagmalaki ang ating bida dahil sa matinding paninindigan nito.
Samantala naisip lang ni Soryong na ang kanyang pangunahing layunin ay maghanap pa ng mga nakalalasong nilalang habang nag-iimbestiga sa 5 Venom Sect. Saad ng matandang patriarka na kung ganoon, sila ay tutungo sa kabundukan ng Namna kinabukasan kung saan ang Odakmon ay huling nakita at maghahanap sila doon ng bakas dahil ang kanilang huling hininga ay marahil nananatili pa roon. Nang bigla na lang nitong piniga ng todo ang kanyang kamao, pagkatapos ay ang pag-angat niya dito sabay sabi habang ipinapalabas ang kanyang malakas na enerhiya, na ngayon ay ang oras upang tapusin ang alitan na nagtagal ng 100 taon. Makalipas ng ilang araw habang may mapapansin tayong ibon na lumilipad sa kalangitan. Dito ngayon ay makikita natin si Soryong na nakasakay sa alaga nitong lumilipad na centipede upang suriin ang kabundukan. Sa ikalawang araw ng kanilang paghahanap sa kabundukan ng Namna, kahit pa sila ay nakarating doon, ang paghahanap nila ng maliwanag na bakas ay naging mahirap dahil 100 taon na ang lumipas. Sa mga tala ng Beast Palace, tanging ang sinabi lang roon ay napuksa ang 5 Venom Sect sa kabundukan ng Namna pero hindi ito binanggit kung saan. Kaya naghanap sila sa bawat bangin at lambak sa pamamagitan ng pagsunog ng insenso, pero kahit na ganoon ay wala silang may nahanap. Si Soryong na nadidismaya ay napabuntong hininga. Nagulat naman siya pagkatapos dahil sa biglang paghinto ng kanyang alaga kaya natanong niya kung ano ito. Dito sa kalangitan ay pansin nila sa malayo ang mga kakaibang nilalang na lumilipad. Ang mga nilalang na ito ay maraming bilang ng mga paniki na dumadaan upang maghanap ng pagkain. Hinaplos ni Soryong ang kanyang alaga at ipinaliwanag na ito'y mga paniki. Isang lumilipad na daga na may maikling buntot sabay tanong kung ngayon lang ba siya nakakita ng ganito. Pansin ang unti-unting pagdilim ng paligid, sabi ni Soryong na halos lumubog na ang araw kaya kailangan na nilang bumalik. Makalipas ng ilang sandali matapos nilang makabalik, natanong ng Palace Lord kung mayroon silang nadiskubre subalit iniulat ni Soryong na wala at tanging nakita lang nila ay maraming bilang ng mga paniki galing sa norte. Nabigla ang Palace Lord dahil sa sinabi nito at nag-utos na sila'y pumunta sa norte, si Soryong na naguguluhan ay natanong na lang kung bakit. Paliwanag ng Palace Lord, kung lumilipad ang maraming bilang ng mga paniki, marahil mayroong kuweba roon, at pwede itong pinagtataguan ng 5 Venom Sect. Si Soryong na nagawang maintindihan ito ay kaagad itong pinasang-ayunan. Nag-utos naman ang Palace Lord kay Soryong na pangunahan nito ang direksyon kung saan nagmula ang mga paniki dahil sila ay susunod kasama ang mga mandirigma, na may tuwa nitong sinagot na ito'y kanyang naiintindihan. At ganoon na lamang, sinundan nila ang talampas sa norte kung saan nanggaling ang mga paniki, tumutulak sa makakapal na gubat na lalong sumisikip habang sila'y mas lumalalim. Maya't maya pa ay nahinto sila, ito ay dahil sa kanilang nadiskubre na siyang ikinabigla ng mga mandirigma. Sa kanilang harapan ay bumungad ang isang napakalaking kuweba. Dahil dito, nabibiglang natanong ni Soryong kung konektado ba ito sa buong kabundukan. May napansin namang bagay ang matandang patriarka na nakaukit sa bato kaya sinabihan niya ang lahat patungkol dito. Nakikita itong malaking marka, natanong ni Soryong kung ito ba ay isang bakas ng kamay. Mayroon din silang napansin na mga letrang naglalaho sa loob nito. Sinuri itong mabuti ng Palace Lord at sinabi niya na ang nakasulat roon ay nagsasabing dito, ang 5 Venom Sect ay selyado magpakailanman, nangangahulugan na nahanap nila ang tamang lugar. Habang sila ay nagpapatuloy sa pagmamasid, saad ng matandang patriarka na ang markang ito ay marahil galing sa teknik ng kanilang pamilya na tinatawag na Crimson Dragon Palm, at hindi niya akalain na naabot ng kanilang mga ninuno ang ganitong lebel. Inakala naman ni Soryong na ang angka ng Tang ay tanging umaasa lang sa lason at mga nakatagong armas, pero malinaw na hindi lamang iyon ang kanilang magagamit. Pansin na ang pasukan ay naharangan ng bato, nagsabi ang Palace Lord na hindi sila makakapagpatuloy ng ganito kaya susubukan niyang maghanap ng ibang daan, at kung walang ibang paraan ay sisirain nila ang pader na gawa sa bato. Nang bigla na lang natuon ang atensyon ng grupo sa kalangitan dahil sa pagsulpot ng maraming bilang ng mga lumilipad na nilalang. Ito'y grupo ng mga paniki na kakabalik lang kaya natanong ng Palace Lord kung saan kaya ang mga ito papunta. Dumiretso ang mga paniki sa itaas, kaya nakita ni Soryong na mayroong malaking butas sa itaas ng kuweba. Dahil dito, saad ng matandang patriarka na ang 100 taon ay sapat ng oras para sa lumang pasukan ng 5 Venom Sect na bumukas sa panibagong direksyon. Si Soryong ay nag-alok na manguna upang masuri ang paligid, kaya natanong ng matandang patriarka kung siya ba ay nakakasigurado dito. Nilingon ang mga alaga nito,
Sumagot si Soryong ng oo dahil sasama ang alaga nitong si Cho at Yuwa sa kanya kaya wala silang kailangang ipag-alala, na pinasang-ayunan ni Solpyo dahil nakakapanatag pagkasama nito ang dalawa. Bagamat iginiit ng matandang patriarka na isama pa rin ito ang kanyang kapatid at si Hwayon para sigurado, at sila ay susunod pagkatapos nilang masuri ang paligid. Dahil dito, may tuwang nagbigay pagrespeto si Soryong at nagsabi na ito'y kanyang naiintindihan. Makalipas ng ilang minuto, makikita natin na nagawang makapasok ng grupo sa kuweba habang pinangungunahan ng lumilipad na centipede. Napatakip naman si Hwayon ng kanyang ilong dahil sa malakas na amoy, kaya may tuwang ipinaliwanag ni Soryong na mayroong dumi ng paniki kahit saan. Sa loob ng kuweba, tumpok ng dumi at nakakabinging ingay ang natagpuan nila. At napakakapal na dilim, na halos hindi mo makita ang isang hakbang sa iyong unahan. Bagamat sa kabutihang palad, sa oras nila sa Beast Palace, at salamat sa kapatid nitong si Solpyo na tinuruan sila ng Cat's Dark Night skill upang magawa nilang makakita ng malinaw sa dilim, ang eksplorasyon ay hindi naging mahirap. Subalit mayroong totoong problema, at iyon ay ang napakaraming bilang ng mga paniki na naninirahan at nananatili sa loob. Dahil dito, si Soryong ay napaisip na mahal man ito ang lahat ng uri ng hayop, pero ang mga paniki ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Base sa kanilang nakikita na mayroong libu-libong mga paniki, napapaisip na natanong ni Soryong sa sarili kung papaano sila makakatawid sa mga ito. Nang bigla na lang inagaw ng alaga nitong centipede ang kanyang atensyon. Kasunod ay ang pag-angat nito ng kanyang ulo, kung saan pagkatapos ay ang pagpapalabas nito ng isang napakalakas na pagsigaw na siyang nagpakawala ng kulay pulang enerhiya sa paligid. Ang enerhiyang ito ay mabilis na nakaabot sa mga paniki na naging dahilan ng agad nilang pagkahilo. Pansin ang isa-isang pagkahulog ng mga paniki, nagugulat na natanong ni Soryong kung ano ang ipinalabas nitong killing intent. Hindi naman makapaniwala dito si Solpyo at nagsabi na lang na ito'y gaya ng inaasahan niya sa isa sa 10 maalamat na nakalalasong nilalang, samantala si Soryong na napupuno ng pananabik ay naisip na itong bagay ay nabasa niya sa comics at ito'y parang kapangyarihan na haki. Kasunod ay ang paghaplos niya sa alaga nito sabay sabi na mahusay ang ginawa ng kanyang anak, na ikinatuwa naman ito ng todo. Napalingon naman ang ating bida. Ito ay dahil pansin niya ang pagpapalabas ng dalawang maliit na centipede ng masamang enerhiya dahil sa inggit. Kasunod ay ang pagsubok ng dalawa na gayahin ang ginawa ng kanilang kapatid, kaya natanong ni Hwayon kung sila bang dalawa ay gusto ring gumamit ng killing intent. Si Soryong na pinagmamasdan ito ay nagulat habang napapaisip na ito'y napaka-cute. Pagkatapos ay ang naiiyak niyang pagtanong kung makakagamit din ba ang dalawa ng killing intent, at ang pagpuri niya sa mga ito sa pagsasabi na ang mga babae nitong anak ay nakakamangha at dahil doon, siya na kanilang ama ay napaluha sa pagkaantig. Si Solpyo at Yuwa ay nagtaka naman dahil sa kanilang napapansin. Iniangat ni Solpyo ang kanyang kamay at habang ito'y may tinuturo ay sinabihan niya si Soryong na ito'y tingnan. Iyon ay dahil sa dulo ng madilim na kuweba ay mayroong bagay na nagliliwanag. Nagpatuloy sila sa loob ng kuweba at doon bumungad sa kanila ang isang napakalaking pintuan. Hindi lang ito dahil sa paligid nito ay mga nagkalat na kalansay ng mga tao. Nagsabi si Hwayon na ang mga ito'y natago dahil sa mga dumi kaya hindi niya ito napansin, samantala sabi ni Soryong na marahil ito ang huling lugar kung saan nakipaglaban ang Five Venom Sect. Nang siya ay makalapit ay pansin niya naman ang nasa gitna ng pinto. Nang bigla na lang nanlaki ng todo ang kanyang mga mata. Ito ay dahil mayroong nakaukit na 5 hayop ang pinapalibutan ang isang kristal kaya natanong ni Soryong kung ano kaya itong bagay.